Miss Amery! Miss Amery, may sumabog po! Napalingon si Amery mula sa pantry nang marinig ang isang sigaw. Hawak pa niya ang measuring cup ng gatas para sana sa merienda. Tumambad sa kanya ang 5 batang halos magkakasing tangkad na patakbong papalapit sa kanya. May dumikit pang marshmallow sa buhok ni Apollo. Si Amira naman, bitbit ang laruan at tila ginawa pang helmet. Wait lang, sumabog? Ano na naman yan? Tanong niya at mabilis nilapag ang hawak. Yung slime po, sagot ni Avery. Napawis na pawis habang hawak ang Tupperware. Ginawa po kasi namin experiment kasi sabi ni Aliyah pag nilagyan ng baking soda. Boom! Sigaw ni Andres sabay taas pa ng 2 kamay na parang fireworks. Pinagdikit ni Amery ang mga palad niya. Nag-science experiment kayo sa playroom? Sino nagturo sa inyo yan? Lumingon ang 5 sa isa't isa. Si Amira na tahimik lang, pero kitang-kita ang slime na dumikit pa sa laylayan ng palda. Nag-research po kami. Saad ni Aliyah. Educational lang naman po. Dagdag ni Apollo. Huminga ng malalim si Amery at pinilit ngumiti habang pinupunasan ng slime sa siko ni Andres at tumingin dito at may sumabog nga. Konti lang po. Tugon ng 5. Linisin niyo yan mamaya ha. Hindi ako cleaning fairy. Yes po. Sigaw ng 5 at nag-high five pa ang ilan. Pero no more explosions please. Isa lang ang puso ko at konti na lang bibigay na yon. Tumawa si Amira. Yumakap sa bewang ni Amery. Hindi po kayo pwedeng mamatay. Wala na kaming tagaluto. So, importante lang ako kapag may fried chicken. Hindi lang po. Kayo rin po ang taga-kiss kapag may sugat kami. Tsaka taga-saway kapag nag-aaway kami. Saad ni Avery at Andres. Tagahanap kapag nawawala ang teddy. Sabi ni Apollo. At iniangat ang laruan niya. Nawala na pala ang isang mata. Tsaka, mama vibes. Nanlaki ang mga mata ni Amery. Hoy, sandali lang ah. Hindi pa ako senior citizen para maging mama ng 5 kalog. Nagkakatuwaan pa ang mga bata nang may kumatok sa pinto ng opisina. Tumigil si Amery sa pagtawa at bahagyang inayos ang blouse niya bago lumapit para pagbuksan. Isang matangkad na lalaki ang bumungad sa kanya. Nakaitim na long sleeves, may relo na mukhang mas mahal pa sa annual budget ng orphanage at may suot na dark sunglasses kahit wala namang araw sa loob. Miss Amery. Saad nito. Yes sir. Sagot ni Amery at bahagyang nagkibit balikat sa formal na aura ng lalaki. I'm Jacob Altamirano. DSWD sent me a proposal letter last month. I'd like to proceed with the donation. Iniabot nito ang envelope. Nanlaki ang mga mata ni Amery. Okay. Yes, okay sir. Yes po, pasok po kayo. Hindi pa man nakakalapit si Jacob sa loob, sumulpot na agad ang 5. Sino po yan? Tanong ni Apollo at nakasilip sa likod ni Amery. Bagong delivery guy? Tanong ni Andres, kunot ang noo at tinititigan ng mamahaling sapatos ni Jacob. Hala, ang gwapo, parang bida sa K-drama. Bulong ni Aliyah sabay tinakpan ng pisngi gamit ang stuffed toy. Sir, may bodyguard po kayo? Wala man lang helicopter? Sabat ni Amira na ngayon ay paikot-ikot sa paligid ni Jacob na parang nagsascout. Kids, stop crowding Mr. Altamirano. I'm fine. Wika nito. They're energetic. Hyper po talaga sila sir. Hindi po nila intensyong mambastos. Paliwanag niya at mabilis pinanlakihan ng mata ang 5 para tumigil. Sir, gusto niyo po ng slime? Tanong ni Andres at pinakita ang plastic na may natuyong slime na may glitter. Hindi, salamat.
Malamig na sagot ni Jacob. Ayaw niya. May trust issues. Bulong ni Apollo kay Avery. Mr. Altamirano, dito po tayo sa office. Please, pasensya na talaga. Hindi po talaga nila madalas nakikita yung isang tulad ng napahinto siya. Ng taong mukhang villain pero mukhang mayaman? Pagpapatuloy ni Amira. Amira! Singhal ni Amery at napapikit na lang dahil sa hiya. Don't worry. I get that a lot. Sagot ni Jacob, tila walang kahit anong emosyon sa muka. Pagkaupo sa maliit na lamesa ng opisina, binuksan ni Amery ang envelope. Nakasaad doon ang kabuuang donasyon na halos triple ng kinikita ng buong orphanage sa loob ng 1 taon. Sir, this is a huge amount. Mahinang sabi ni Amery. Sigurado po ba kayo? I don't give money when I'm unsure. Gusto kong personal na makita ko sa napupunta ang tulong. Sir, para pong overqualified kayo bilang donor. Biro niya na may ngiting pilit. Alam ng mga bata kung sino kayo. May nakita nga akong mug dito na may mukha niyo. Limited edition po! Sigaw ni Aliyah mula sa likod at tinaas ang mug. Mukha ko nga. Sagot ni Jacob at saka tumango ng bahagya. At hindi kayo in order. Sir, gusto niya po i-tour namin kayo? Kami na po magli-lead. Tanong ni Avery. Napatingin si Jacob kay Amery. Do you supervise all of them? Alone? Most of the time, yes po. Pero may ibang staff rin po dito, rotation lang. Pero itong quintuplets, full-time chaos po talaga sila. Saglit itong tumingin sa mga bata. Tapos bumalik ang tingin kay Amery. That explains the eye bags. Napakunot ang noon ni Amery habang nag-aayos ng mga papeles sa mesa. Pasulyap-sulyap si Jacob sa kanya mula sa kabilang upuan. Hindi yung simpleng tingin lang, kundi yung diretsong tingin na parang may binabasa sa mukha niya. Sir Jacob, may mali po ba sa proposal letter? Baka may kulang. No. Mabilis na sagot ng lalaki. It's detailed and well-organized. You're efficient. Bago pa man siya muling makapagsalita, sumilip si Nina, ang kasamahan niya sa admin mula sa pinto. Uy, Amery. Nakangiting wika nito. Okay ka lang ba dyan? Kanina ka pa tinititigan ni Mr. Tall, Dark and Handsome and Rich? Tumigil ka nga. Iritadong sagot niya para maitago ang pamumula ng pisngi. Imposible yan. Sure ka, kasi kung ako yan baka nagtatatalo na ako sa kilig. Sabay kindat ni Nina bago muling nawala sa pinto. Napailing si Amery at sinubukang ibalik ang focus sa harap. Ngunit naroon pa rin si Jacob, muling nakatitig sa kanya. Sir, is there anything you'd like to ask? Tanong niya. Medyo pataray na ang tono, pero may ngiti pa rin para hindi masyadong halata. Actually, sagot ni Jacob at inilagay ang envelope sa loob ng attache case. I'm trying to figure something out. Napakunot ang kanyang noo. Figure out what, sir? You. Napatigil siya. Napatingin siya ng diretso kay Jacob. I'm sorry? What do you mean po? Ngumiti si Jacob, pero yung tipid ng ngiti lang. Halos hindi gumalaw ang labi. You're interesting, Miss Amery. Interesting po dahil? Because you're calm. Despite that. Sabay turo ni Jacob sa pinto kung saan naroon pa ang mga batang sumisilip at nagtatawanan. Napabuntong hininga si Amery. Naku, sanay na po ako. Hindi po talaga sila yung tipo ng tahimik na bata pero mahal ko yung mga kulukoy na yan. Naramdaman ni Amery ang bigat ng tingin nito, kaya nagkunwaring abala siya sa pag-aayos ng ballpen at papel. Sir, kung okay na po ang lahat, I'll have the papers notarized by Monday. I'll send you an email update. Sure. But I'll visit again.
Napatingin ulit si Amery. Talaga po? Yes, gusto ko makita ang progress and I think the kids like me already. Sir, 5 minutes pa lang po kayo nandito at binigyan kayo ng glitter slime. Exactly. That's affection in its purest form. Hindi napigilan ni Amery ang tumawa. Ngayon lang niya nakita si Jacob na may kahit konting biro sa tono. Tumayo na ang lalaki at inabot muli ang kamay kay Amery. I'll be back next week. Maybe next time, ikaw naman ang magkwento tungkol sa'yo. Nagkatinginan sila sa loob ng ilang segundo. Si Amery agad ang unang umiwas. Opo, sige po. But first, itour niyo muna ako bago umalis. Is it alright with you? Lumabas na sila ng opisina para sa maikling tour. Sumunod agad ang quintuplet sa paligid ni Jacob. Si Aliyah, nakasabit sa isang braso niya. Si Apollo, tinitignan ng relo kung orihinal ba. Si Andres sinusukat ang tangkad nito gamit ang laruan. Habang si Avery at Amira, nagdo-drawing ng future house nila ni Mr. JDV sa whiteboard. Do they ever stop? Usually kapag tulog pero minsan sa panaginip nila nag-aaway pa rin. Napangiti si Jacob pero sapat na para mapansin to ni Amery. Miss Amery. Sir Jacob po ulit. Saad ng isang staff na lalaki. Halos hindi na kailangan pang i-announce dahil tuwing Biyernes ng hapon, alam nilang darating ito sa orphanage. May bitbit itong kung anong bago. Minsan educational kits, cookies, minsan soft pillows para sa play area. Palagi itong may bitbit na bagay para sa quintuplets. Amery. Tawag ni Jacob habang papalapit. May hawak itong isang basket na may lamang prutas. Sir Jacob, sagot niya habang nakahalukip-kip. Nag-grocery na naman kayo para sa amin. Wala pa po ba kayong ginagawa sa opisina niyo? Meron, pero mas masaya dito. Uy! Parang laging nasa standby ang quintuplets nang aasar sa kanila. Bago pa man makalapit si Jacob, sumingit na si Apollo at Aliyah sa gitna nilang dalawa. Ate Amery, aminin mo na, crush mo rin si Kuya Jacob. Hindi no? Mabilis na sagot ni Amery. At huwag kayo nakikisali sa usapang hindi para sa edad niyo ah. Paano yan? Singit ni Avery. Pareho naman kayong single. 32 na po si Kuya Jacob, di ba? Dagdag ni Amira. At lumapit sa gilid ni Jacob. Hindi pa po kayo late pero konti na lang. Tumawa si Jacob. I feel so attacked. Don't worry sir, supportive po kami. Balik ni Andres. Napapailing na lang si Amery habang pinaghahati-hatian nila ang juice na nasa pitchel. Nilapitan siya ni Jacob para tulungan. At natural lang sa kilos nito ang pagkuha ng tray mula sa kamay niya. I can help with that. Sabi nito sa mababang boses. Hindi ka naman staff dito. Aniya pero hindi niya binawi ang tray. I'm applying. Walang sweldo pero may kasama makulit na quintuplets at isang matapang na social worker. Napatingin si Amery dito at bahagyang nagtaas ng kilay. Matapang talaga? Strong, firm, smart, all in one. Ay! Sigaw naman ng mga bata. Dahil kumindat pa si Jacob kay Amery. Napangiwi na lang ang dalaga. Grabe kayo no? Para kayo mga chismosa sa kanto. Hindi naman po, matchmakers lang. May training kami. Sabi ni Aliyah. Training talaga? Tanong ni Jacob habang natatawa. Mabilis ang sulyap ni Amery kay Jacob, pero nakafocus ito sa pag-aabot ng juice sa mga bata. Sir, tawag niya habang nagliligpit ng wrapper ng snack. Tanong lang po. Wala ka ba talagang girlfriend, or fiancé, o secret wife? Wala. Ba't mo natanong? Nagkibit balikat si Amery. Wala lang. Baka kasi pumupunta kayo dito dahil lang sa quintuplets tapos may naghihintay pala sa bahay. Walang naghihintay, maliban sa pusa kong
allergic sa akin. Seriously? Natatawang tanong ni Amery. Yeah, I adopted a cat. Tapos nalaman kong allergic pala ako. Allergic din siya sa akin. Pero hindi ko kaya pa-adopt ulit, so I wear mask pag uwi. You're not what people think you are. What do they think I am? Yung tipong intimidating, cold, untouchable. Gusto mo bang ituloy ko yung image na yon? Hindi na, kasi minsan, nakakatuwa rin yung version mo na ganito. Sandaling natahimik si Jacob, tapos bahagyang umiti. Then I'll keep visiting. Every Friday. Every time. Every version you want. Napatigil si Amery at tumingin sa lalaki. Pero bago pa siya makasagot, sumabat na ang quintuplets. Di kayo na! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Group hug na yan! Dagdag ni Apollo. Quintuplets approved! Ani Amira. Amery, may problema tayo. Pigil ang hininga ng isa sa mga staff habang humahangos papunta kay Amery. Kabado ang mukha nito. Ano nangyari? Tanong agad niya. Tinutuyo pa niya ang kamay mula sa paghuhugas ng pinggan. Yung linya ng tubig sa likod ng building sumabog. May leak. Nabasa yung mga boxes sa supply room. Baka magka-short circuit pa. Hindi natapos ang paliwanag ng staff nang biglang tumunog ang cellphone ni Amery. Nakalagay sa screen ang pangalan ni Jacob. Jacob! Aniya, sabay swipe para sagutin ito. Amery, narinig ko sa head admin. I'm on my way. Wait, paano? Don't worry. Just keep the kids safe. I'll be there in 15 minutes. Eksaktong 14 na minuto ang lumipas nang huminto sa tapat ng orphanage ang itim na SUV. Bumaba si Jacob at walang dalang bodyguard gaya ng dati. Kasunod niyang bumaba si Marcos, ang assistant, na parang tuliro habang nakasunod kay Jacob. Sir, tawag ni Marcos habang pilit inaabot ang laptop case ni Jacob. Teka lang po, ba't po kayo mismo pumunta? Hindi ba dapat si Engineer Vidal o kahit logistics team man lang? Marcos, stop asking. Start helping. Baka may kailangan linisin sa storage. May mga bata sa loob. Pero sir, hindi po kayo ganyan sa kumpanya. Kahit board meeting, pinapadelegate niyo po lahat. Hindi na ito pinansin ni Jacob at agad tumakbo papasok. Nakita niya si Amery na may hawak na mop. Sinusubukang isalba ang ilang kahon ng donation records mula sa pagkabasa. Amery, get out of there. Delikado yan. May kuryente sa paligid. Napalingon ito at nanlaki ang mata nang makita si Jacob na papalapit. Basa na ang laylayan ng palda nito mula sa tubig sa pasilyo, pero hindi na nito alintana yon. Jacob, sabi ko na huwag ka nang pumunta eh. Di ako makakampante kung nasa panganib ka. Get out, Amery. Ngayon na. Sagot niya at kinuha ang map mula sa kamay ni Amery. Pero yung mga files... Marcos! Sigaw ni Jacob. At halos sabay na dumating ang assistant niya hawak ang malaking plastic bin. Lipat mo lahat ang pwede iligtas sa dry zone. Make sure walang exposed wires ha. Kung may makita ka lumulutang na kable, tawagin agad si Engineer Vidal. Noted, sir. Sagot ni Marcos. Bagamat halatang hindi sanay sa ganitong environment, pasimpleng umiiwas sa mga talsik ng tubig habang kumikilos. Hinawakan ni Jacob ang siko ni Amery at marahang hinila ito palayo. You don't need to save everything. Ang importante ligtas ka at ligtas sila. Okay. Mahinang tugon ni Amery habang sinusundan ng lalaki. Nilingon niya ang pinanggalingan ng punong-punong kahon at bahagyang umuusok ang isang sulok ng kisame. May tao ba sa records room? Tanong ni Jacob at binuksan ang door access gamit ang ID ni Amery. Wala na, pinauna ko na lahat. Ako na lang naiwan kasi ayoko may mawala sa inventory. Bahagyang nagangat ng balikat si Amery. Gusto ko sana sabihin good job, pero honestly, reckless yun. Hindi mo kailangan isugal ang sarili mo sa mga papel. You're more valuable
than any paper. Nang biglang may tumunog sa likod na parang may pumutok na maliit na plastic. Sabay na may malamig na likidong dumikit sa hita ni Amery. Napahinto siya sa paglalakad. Ano yun? Napatingin siya sa likod ni Jacob. Wait, don't move. Sandali. Hindi pa rin siya gumagalaw nang maramdaman niyang parang basa sa likod ng palda niya. Oh no! Amery, may tumapo na toner ink sa palda mo. Excuse me, what? Mariing bulong ni Amery. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita nga niya ang itim na likido na tumutulo mula sa isang sirang printer cartridge na naiwan sa hallway. At dahil basa ang sahig, nadikit ito sa laylayan ng kanyang skirt. Ang masaklap pa, eksaktong tumama sa bandang puwetan niya. Jacob, mahinang sabi ni Amery habang nakapikit. Please tell me this is not happening. It is happening. Kumunot ang noo ng binata, pero nanginginig naman ng balikat dahil pinipigilan nitong tumawa. Malala ba? Tanong niya at sinubukang abutin ang likod ng palda. Medyo. Sagot ni Jacob sabay subok na itago ang ngisi. At di lang basta talsik. May pattern pa. Stop talking. Please. Okay, don't move. May tissue ako. Pwede pa nating linisin to. Napapikit pa rin si Amery. Hawak ang sentido. Ramdam niya ang lagkit ng toner ink sa palda at ang bawat segundong lumilipas ay tila dagok sa kanyang dignidad. Tama na yan, maghahanap na lang ako na isusuot. May extra pa ako rito, titignan ko. Patuloy silang naglakad, pero sa pagmamadali, nadula siya sa basang tiles. Napakapit siya sa pintuan kaso, may tunog na kumawala sa kanyang damit. Napadilat si Amery at parang nanigas ang buong katawan. Si Jacob, napatigil din. Hindi makagalaw si Amery. Unti-unti niyang nilingon ang tagiliran ng palda niya. At doon niya nakita ang hiwa sa tahi sa gilid. Malapit sa zipper. Eksaktong kita ang lace garter ng kanyang shorts sa ilalim. Anak ng... Jacob, alam mo, gusto ko na lang sanang mawala. Asin ngayon din. Gusto mo humanap ako ng tuwalya? Tanong nito na halos hindi makatingin. Humanap ka na lang ng portal kung saan pwede akong makawala dito. Inis na sabi niya. Bumukas ang pinto ng staff lounge. Si Nina ang lumabas. Amery? Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Hindi. Pero kakayanin ko. Gaya lahat ng panggagago sa buhay ko. Agad nang halungkat si Nina sa locker. Saka iniabot ang jogging pants na maluwag. Gamit na isa sa mga volunteers, medyo malaki pero at least hindi kita ang langit mo. Parang sandata kung kunin ni Amery ang jogging pants. Saka dumiretso ng CR. Kinabukasan, nang umaga, tahimik lang si Amery habang nag-aayos ng attendance log sa front desk. Wala pa ang mga bata sa playroom. Dahil nasa labas ang lahat, tinipon ni Nina para sa gardening activity. Hanggang sa biglang bumukas ang front door. Miss Amery, si Sir Jacob po ulit. Sabi ng isa sa mga volunteers. Hindi na siya nagulat. Para na itong routine. Pero ang hindi niya inaasahan ay may bitbit itong malaking baonan at naka-t-shirt lang. Oh, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Amery habang nakataas ang isang kilay. At bakit parang galing ka sa field trip ng daycare? First of all, good morning. Tugon ni Jacob at nilapag ang lunch bag sa mesa. Second, may challenge ang quintuplets. Dapat daw sumali ako sa family picnic day today. Ano? Apparently, sinabit ka nila bilang mother representative at ako ang father figure. Sila daw ang anak. Ayoko na, resign na ako. Ayoko maging nanay ng 5. Too late. Sabay inabot ni Jacob ang isang sticker badge na may nakasulat na Team Palaka Family. Tatay number 1. Wait lang, ba't ikaw ang tatay number 1? Ibig bang sabihin may tatay number 2? Si Marcos. Pumayag si Marcos? Wala siyang choice.
Tinakot siya ni Apollo gamit ang plastic spider. Grabe, 6 years old pa lang nang ba-blackmail na? Anyway, sumama ka na. May inihandang picnic blanket at peanut butter sandwich. Si Avery pa mismo ang nagpack ng lunch natin. Jacob. Amery, baka isipin ng mga donors na family tayo? Wala masama doon. Hindi pa man sila nakakalabas sa opisina, biglang sumulpot ang 5 at lahat ay nakasuot ng matching green shirts na may nakasulat na Palaka Family. Miss Amery, ready na po kami. Mama, Papa, dali na po. Hila ni Apollo sa kamay nila. Bawal umalis sa picnic, bawal po lumayas. Wait, ba't may tawag na agad? Bulalas ni Amery. Sabi ni teacher na kailangan parang totoong pamilya. Paliwanag ni Avery. Sabay inabot ang plastic round kay Jacob. O eto po para sa papa ng taon. Akala ko si Marcus ang tatay number 2. Tanong ni Jacob nang mailagay ang korona sa ulo. Napagod na siya. Nagtago siya dun sa room na may maraming papel. Sabi ni Amira. Sabi niya, gusto niya muna mag-skip kung ba't siya sumama dito. Dagdag ni Andres habang nakakunot ang noo. Maya-maya pa nasa activity area na sila habang pinapalibutan ng 5 bata na parang wala nang bukas ang enerhiya. Nasa gilid si Jacob at binuksan ang juice box. Ate Amery, pakita mo na yung sayaw mo. Anong sayaw? Nag-aalalang tanong ni Amery. Yung ganito. Sabay ikot ni Amira at kunwaring nagsusulat sa hangin. Nakita namin kayo sa glass habang nagsasign kayo ng papel, may pagganon-ganon pa kayo. Walang video niyan, no? Meron po. Pinadala namin kay Kuya Jacob. Nagkatinginan ng dalawa. Tumawa si Jacob at umiwas ng tingin. May mama at papa ba talaga kami? Napatahimik ang buong grupo. Si Avery ang nagtanong. Hawak-hawak pa ang straw ng juice box na parang biglang nawala ng gana. Napatingin sa kanya ang 4. Dahan-dahang lumuhod si Amery sa harap nila. Pinagmasdan niya isa-isa ang mukha ng mga bata. Saka mahinang nagtanong. Bakit yun naitanong yan? Wala lang po. Kasi po, hindi po kami sure kung may tunay ba talaga kaming mama at papa. Napahagat labi si Amery. Nilapit niya ang kamay at marahang hinaplos ang ulo ng mga bata. Lahat ng bata may nanay at tatay. Pero hindi lahat kasamang lumaki ang mga magulang nila. Nagtaas ng tingin si Amira. So, hindi ba kayo yun? Saglit siyang napatigil. Kami ni Kuya Jacob, nandito kami para sa inyo. Hindi man kami yung gumawa sa inyo, pero pinili naming mahalin kayo. At kung mahal mo ang isang tao, hindi mo na iniisip kung kanino siya galing. Basta ang mahalaga, magkakasama kayo. Napatingin si Apollo kay Jacob. Si Papa Jacob po, ba't pa parang malungkot ang mata niya? Natahimik si Jacob. Napakamot ito sa batok. Hindi ako malungkot. Siguro napagod lang. Mabibigat yung mga tanong niyo eh. Kasi po, gusto lang naming malaman kung importante po ba kami. Importante kayo. At kung bakit man nangyari to sa inyo, may rason siguro. At sana wag kayo magalit sa mga magulang niyo. Hindi natin alam ang buong sitwasyon. Tumikim si Ma'am Leticia. Nang mailapag sa mesa ang folder na kanina pa hawak-hawak. Amery, alam mong pinahahalagahan ka namin dito. Malaki ang tiwala ng center sa'yo, lalo na pagdating sa quintuplets. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang reklamo. Nanatiling tahimik si Amery. Mahigpit ang hawak niya sa ballpen at halos mapunit ang papel sa ilalim ng daliri niya. Galing mismo ito sa board. This is a concern. May nagsumbong na lumalampas na raw ang relasyon mo kay Mr. Jacob Altamirano. Hindi raw ito profesional, lalo pat isa siya sa mga major donors.
Nag-angat siya ng tingin. Wala po akong ginagawang mali. Hindi ko ho nilalandi si Jacob. Kung may closeness man kami, dahil na rin yun sa mga bata. Sila ang naglapit sa aming dalawa. Mary, I know your heart is in the right place. But unfortunately, hindi lang puso ang tinitingnan dito. Nakakarating na sa mga partner orgs ang chismis. May nagsasabing ginagamit mo raw ang posisyon mo para mapalapit sa donor. At may mga nagsabi ring may hidden agenda ka. Napahagat labi si Mary. Mainit ang gilid ng mga mata niya pero pinipigilan niyang huwag umiyak. Kung alam lang nila wala akong hinihingi. Wala akong balak. Jacob was the one who gusto ka naming protektahan, Mary. Kaya sana, for now lumayo ka muna sa mga bata. Huwag ka muna magpakita sa donor events. Lilipas din ito pero kailangan nating ayusin ang image mo. Napalunok siya doon. Hindi ba pwedeng ako ang kumausap sa board o kahit kay Jacob? Saglit na kumurap ang Ma'am Leticia. Pero, tila may gusto itong sabihin pero pinipigilan lang. Jacob already made a statement. Pinaabot niya na wala siyang intensyong i-involve ang sarili sa anumang personal na issue sa loob ng center. Yun daw ang best para sa adoption process. Napatigil si Mary. Adoption? Tumango si Ma'am Leticia. May plano palang ipaprocess ni Mr. Altamirano ang legal adoption ng quintuplets. Confidential ito dapat. Pero mula nang lumabas ang issue, kumalat din ito. Parang may bumagsak sa dibdib ni Mary. Hindi dahil sa issue lang, kundi dahil hindi man lang siya kinausap ni Jacob tungkol doon. Paano na yung mga bata? Mahina niyang tanong. Hindi natin masasagot ngayon. For now, ayusin mo muna ang sarili mo. May konting leave ka pa, gamitin mo. Hindi na siya nakasagot. Tumango na lang at marahang tumayo upang lumabas. Sa hallway nakasalubong niya pa si Marcos, hindi ito nagsalita. Tinignan lang siya saglit, saka iniwas ang tingin, at dumiretso sa kabilang direksyon. Halos hindi na umaalis ng bahay si Mary. Hindi siya nagbubukas ng cellphone. Hindi sumasagot sa mga messages. Wala rin siyang lakas para harapin ang mga batang gusto niyang makasama pero ngayon tila pinipigilan ng buong mundo. Isang gabi, tumunog ang phone niya. Isang video call request mula kay Apollo. Napatingin siya rito at gusto niyang pindutin ang red button pero hindi niya magawa. Pinindot niya ang green call icon. Ate Mary, ba't di ka na pumupunta? Wala nang maghihiwa ng kamatis sa sandwich ko. Namimiss ka na po namin. Hirit ni Amira na nasa likod ni Apollo. Si Avery umiyak kanina kasi daw hindi na tayo team Palaka. Hindi pa naman tapos ang team, di ba? Pilit siyang umiti. May break lang si Mama Palaka. Hindi na ba kami pwede maging anak mo ulit? Ayaw mo na sa amin? Tanong ni Aliyah. Napasinghap si Mary. Hindi yan totoo. Mahal ko kayo, sobra. Pero may mga bagay lang na kailangan ayusin si Ate Mary. Si Kuya Jacob din di na sumasama sa amin. Sabi ni Ate Nina baka daw busy siya. Pero dati kahit busy siya, dumadaan siya eh. Hindi na siya nakasagot. Ipinikit niya ang mga mata habang pinipigilan ng pagtulo ng luha. Ate Mary, kahit wala na kayo ni Kuya Jacob, pwede ka pa rin namin tawagin na Mama? Sa likod ng phone, narinig niya ang sabay-sabay na bulong ng 5. Please. Nilunok niya ang sakit. At ngumiti, kahit karalgal ang boses. O sige, mama niyo pa rin ako. Nakatanggap ng text si Mary. Isang simpleng mensahe mula sa isang unknown number. Pwede ba kita makausap? Hindi siya sigurado kung dapat pa. Hindi niya alam kung kaya pa niya. Pero isa lang ang malinaw. May mga tanong siyang kailangang masagot. Pinindot niya ang reply button. Sabihin mo kung kailan. Tumikim si Jacob nang mabuksan ang pintuan ng maliit na cafe.
kung saan sila nagkasundong magkita ni Amelie. Nasa loob na ito, nakaupo sa sulok, may hawak na malamig na kape, na halatang matagal nang hindi ginagalaw. Nakatungo si Amelie, parang ayaw siyang tignan, pero alam niyang ramdam na ramdam ng babae ang presensya niya. Hi. Mahinang bati ni Jacob. Hindi siya sinagot ng babae. Dahan-dahan lang itong nagangat ng tingin. At sa unang segundo pa, ramdam na agad ni Jacob ang sakit sa mga mata nito. Nung kumalat yung issue, ikaw pa yung naunang umiwas. Napakamot sa batok si Jacob. Halatang hindi handa sa bigat ng salitang binitawan agad nito. Amelie, I didn't mean to avoid you. Gusto na sana kitang protektahan. Napakunot ang noo ng babae. Protektahan? By pretending na wala tayong koneksyon? By letting them say I use my position just to get close to a billionaire donor? Hindi ko sinadyang lumala ang tingin ng iba. Kaya nga ako umiwas. Akala ko mas makabubuti kung hindi ako magiging bahagi ng gulo. Pero ako yung naiwan sa gulo, Jacob. Ako yung nilamon ng chismis. Ako yung tinanggal sa trabaho. Ako yung pinag-iinitan ng board. Hindi mo man lang ako nausap. Gusto kong kausapin ka. Then why didn't you? Singhal nito. Kung totoo ang concern mo sa mga bata, kung totoo lahat ng pinakita mong malasakit, ba't para ikaw pa yung naunang nag-walk out? Napatigil si Jacob. Mariing pinikit ang mga mata, saka humugot ng malalim na hininga. Umupo siya sa tapat ni Amelie. Because I was scared. I've never felt this attached. Not just to the kids but to you. And when I saw how fast things spiraled out of control, naisip kong baka ako ang dahilan kung ba't ka nasasaktan. Kaya umatras ako at mali pala yon. Napakuyom si Amelie sa sariling palad. You didn't even tell me na gusto mo pala silang ampunin? Kaya siguro ganun ka-close sa kanila kahit marami namang batang pwedeng kunin. Maybe that's why. Gusto mong palagi akong kasama dahil alam mo naging close sila sa akin. Hindi yun ang intensyon ko. Mabilis na sagot ni Jacob. Nang unang beses ko sila makita, I felt something strange. Parang may connection ako sa kanila. Kahit di ko pa sila lubos na kilala. That's why I wanted to adopt them. But when the rumors came out, natakot ako. Baka isipin ng tao ginagamit ko yung pera ko para makuha ang gusto ko. Tumingin si Amelie ng diretso sa mga mata ni Jacob. Alam mo ba kung ano masakit at kung bakit masakit? Kasi napamahal na sa akin ng mga bata. Hindi ko lang sila responsibilidad. Hindi ko lang sila case file. Hindi lang sila mga bata sa center. Mahal ko yung mga yun. Tunay. Inuturing ko ang pamilya. Napapailing na si Jacob. Nanginginig. I did not know na ganun pala kalalim. Of course you did not. Wala ka naman dun nung umiiyak sila gabi-gabi. When Avery had nightmares. Kapag hindi pumapayag si Aliyah na kumain dahil inaaway siya ni Andres. I was there. Ako yun, Jacob. I'm not trying to take them away from you. Kung may paraan lang para tayo ang mag-alaga sa kanila. Don't say things like that. Kung di mo rin kayang panindigan. Pero bago pa niya maituloy ang sasabihin, tumayo si Jacob at dahan-dahang lumapit sa kanya. Walang babalang bigla na lang siyang niyakap nito ng mahigpit at natigilan si Amelie. Hindi siya agad gumalaw. Hindi rin siya nag-react. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Jacob. Ang paghinga nitong may kasamang kaba. Ang pagyakap nitong parang matagal na silang magkakilala. Amelie, why can't you remember me? Bulong ni Jacob. Pero sa susunod na segundo, tila may gumuhit na tanong sa isip niya. Tumingin siya sa paligid, sa profile ni Jacob, sa pilik mata, sa hugis ng panga, sa bahagyang tikwas ng labi kapag nahihirapan ito magsalita. May kung anong kirot sa dibdib niya nang ma-realize ang isang idea sa kanyang utak. Bahagya siyang napaatras sa yakap at dahan-dahan siyang kumalas. May gusto ako itanong. Marahang sabi ni Amelie. Tumango si Jacob. Ano yun?
Maybe I'm just imagining things. Pero sigurado ka bang hindi mo anak ang quintuplets? Halos hindi agad nakasagot si Jacob. Tila nag-freeze ang mukha nito. Ngayon lang niya naisip ang posibilidad na yon. Hindi pa ito sigurado. Wala pa siyang pruweba. Pero bakit ganun ka-eksakto ang pagkakahawig? Tumigil si Amery sa pag-fill out ng form nang marinig ang tinig ng isang babae sa likod niya. Ikaw ba si Amery? Mahinahong tanong ng matandang babae. At bakas ang galak sa boses nito. Napalingon si Amery dito. Isang matandang elegante ang ayos, naka-beige na dress at may pearl necklace. Hindi niya ito kilala, pero halatang kilala siya ng matanda. Opo, kayo po si... Lola Ising. Nasa gilid si Jacob. May hawak na dokumento. Ako si Lola Ising. Pag-uulit ng matanda. Lola, na-meeting na si Amery? Nagkataon lang po Hindi ko pa siya na-introduce. Tumawa si Lola Ising. Ay nako, kilala ko siya. Siya yung dating nobya mo, di ba iho? Yung pinakamatagal mo na kasama. Maganda, matalino, mabait. Aba, hindi mo naman sinabi nagkabalikan kayo. Namilog ang mga mata ni Amery. Ha? Ay, hindi ho. Lola, hindi po siya yun. Si Amery po, social worker sa center. Yung ex ko po matagal na pong wala. Talaga? Kamukha niya yung dati mong nobya, Jacob, lalo na kapag nakangiti. Nakita ni Amery ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Jacob. Sandaling napako ang tingin nito sa kanya. Parang may iniisip na malalim. Sorry sa lola ko, Amery. Medyo malilimutin na siya lately. Minsan nababalikan yung mga taong hindi niya talaga nakikita. Okay lang. Nagulat na ako kasi parang kilalang kilala niya ako. May pagka-imaginative talaga siya. Mahilig magkwento ng love story yan. Lalo na mga kwento tungkol sa akin. Kahit kalahati ng mga yon hindi naman totoo. Natawa si Amelie ng konti. Pero hindi niya pinansin ang kakaibang init sa batok niya. Binalik niya ang atensyon sa adoption papers sa mesa. Okay na lahat ng documents sa end ko. Pero mukhang may problema raw sa affidavit of consent mula sa original guardian ng mga bata. Si Tita Lita. Akala ko ba firm na ang go signal niya? Akala din natin. Pero apparently may humahadlang. Gusto raw niyang balikan ang arrangement. Baka raw hindi niya lubos na intindihan ang implications. Hindi siya nagpalaki sa 5. Hindi niya alam kung gaano kahirap sa umpisa. At ngayon, mag-aalangan pa siya? Mariing sabi ni Amelie at hindi man lang maitago ang inis. I know. Kaya nga kailangan natin siyang kausapin ulit. Personally, kung di natin siya makumbinse, magkakaroon ng delay sa finalization. Napabuntong hininga si Amelie. Ang tagal na nating sinusubukang ma-stabilize yung future ng mga bata. Lagi na lang may hadlang. Ayoko rin madelay to. Kasi alam kong mas ikaw ang karapat-dapat sa kanila. Alam kong hindi mo kailangan ipaglaban ang lugar mo sa puso ng 5 yon. Nandun ka na. Tumangutango naman si Amelie. Pero ikaw, ang mas may kakayahan na palakihin sila. But this time, kailangan nating dumaan sa tamang proseso. Kaya salamat kasi hindi mo sila iniwan. Nagkatitigan silang dalawa. Hindi niya alam kung bakit may kung anong pakiramdam sa kanyang puso. Sumagi sa isip ni Amelie ang sinabi ng Lola Ising ng lalaki. May gusto ka bang sabihin, Jacob? May dahilan ba kung bakit parang sobrang attached ka sa mga bata? Napakurap si Jacob. Saglit na umiwas ng tingin sa kamuling humarap. Amelie, kung may dapat akong aminin sasabihin ko pero hindi pa ngayon. May mga bagay pa akong kailangang kumpirmahin. Kumpirmahin? Pag-uulit niya. Hindi ko sinasadyang mahalin sila agad-agad. Pero naramdaman ko yun noong una pa lang. Hindi ko rin alam kung bakit may pamilyar ng kung ano sa mga mata nila. Kaya ako tumulong, kaya ako nandito.
Kumakabog ang dibdib ni Amery habang hawak ang brown envelope na kagagaling lang sa Medical Records Department ng ospital. Dapat simpleng dokumento lang yun. Kailangan lang ng proof of immunization ng mga bata para sa final step ng adoption. Pero iba ang laman ng envelope na to. Nang dahan-dahan niyang buksan ng dokumento, isang pahina ang agad tumambad. Certificate of Live Birth. 5 pangalan ang nandun at nakasaad din ang pangalan ng ina ng mga bata. Napaupo siya. Nanlalamig ang kamay at parang sumisikip ang paligid. Kahit walang ibang tao sa records office maliban sa kanya, hindi siya makapaniwalang makita ang pangalan niya doon. Hindi. This can't be right. Pero nandoon ang pirma niya. Nandoon ang fingerprints niya. Nandoon ang mismong petsa ng kapanganakan ng mga bata. Eksaktong 7 buwan matapos ang gabing yon. Ang gabing hindi niya maalala. Pinilit niyang huminga ng malalim. Pero unti-unting bumibigat ang ulo niya. Parang bumalik sa kanya ang tunog ng ambulansya. Ang amoy ng gamot, ang mga tanong ng doktor, at isang tinig na umiiyak habang hinihila siya palayo. Mr. Sarmiento, kailangan niyo po sumailalim sa operation ngayon din. Naaksidente po kayo. Hindi po namin makontak ang emergency contacts niyo. Biglang nandilim ang paningin ni Amery. Naririnig niya ang boses ng mga bata. Ramdam niyang may humihilas sa kamay niya. May malamig na luha sa kanyang pisngi. Dahan-dahang dumilat si Amery kahit nahihilo pa. 5 mukha ang agad bumungad sa kanya at yumakap sa kanyang braso. Don't cry, Ate Amery. Don't leave us. Nanginginig na sabi ni Apollo. Huwag ka magpanik. Nahimatay ka. Dinala ka namin sa clinic but you're okay now. Napatingin si Amery sa lalaki. Puno ng luha ang mga mata. Jacob, bumigat ang boses niya. Alam mo ba? Tanong niya sa garalgal na tinig. Alam mo bang ako ang ina nila? Hindi agad nakasagot si Jacob. Napatingin siya sa mga bata. At saka, bumaling kay Amery. Para namang nagising ito sa isang masamang panaginip. Amery, just calm down. I saw the papers. Ako ang biological mother nila. Pero bakit ganun? Bakit hindi ko naalala na may mga anak ako? Is it fake? No, it's not fake. I only confirmed it 2 days ago. Pero hindi ko alam kung paano sabihin sa'yo. Ayokong guluhin ka lalo't at aalis sa mga bata ngayong araw. Pero paano nangyari yon? Hinawakan ni Jacob ang braso ng babae. You were in a coma, Amery. Naaksidente ka. Walang makontak. Hindi alam na ospital kung nasa ng pamilya mo. May nagkunwaring tagapangalaga, dinoktor ang papeles, nilaglag ang mga sanggol, hanggang sa na-turn over sila sa child services. Paano mo nalaman lahat ng to? Sinubukan ko imbestigahan kung nakita ko ang resemblance nila sa'yo. Then I checked their files. Doon ko nakita ang koneksyon. Nanginginig pa rin ang kamay ni Amery. Hindi ko na maalala ang nakaraan ko. Akala ko simple aksidente lang ang pinagdaanan ko. Pero ganun pala. Nangyari ang lahat habang wala ako sa sarili. It's not your fault. Pero ako ang nanay nila, Jacob. Alam ko. At kung ano man ang kailangan mong gawin para maibalik ang alaala mo, I'll help you. Napatingin si Amery kay Jacob. Malamlam pa ang mga mata niya. Ngunit dahan-dahan ang bumabalik ang linaw ng isip. Sunod-sunod na tanong ang sumulpot sa kanyang isipan. Jacob, pwede pa kitang tanungin? Of course. Ba't parang may hawig din sa'yo mga bata? At hindi lang yan, there's something na hindi ko maiwasang isipin kapag nakikita kita kasama sila. Saglit na natahimik si Jacob. Nagtama ang mga mata nila at sa tingin pa lang alam na ni Amery na may hindi ito sinasabi. Jacob, bakit? Mas madiing tanong niya. Tumingin si Jacob sa mga bata sa kadahan-dahang tumayo. Hindi siya agad sumagot. Para bang sinusukat niya ang tibay ng damdamin ni Amery at ang kakayahan nitong tanggapin pa ang isa pang piraso na nakaraang kinalimutan. Jacob, I'm asking you, please. You're still recovering. You just fainted a while ago. Maybe this isn't the best time.
Don't protect me. Not now, please. Kailangan ko marinig. I didn't lie. Pero hindi ko rin sinabi sa'yo lahat. Sabihin mo na. 7 years ago, we met. We met? Yes, we met. And we were together for a while. Together? You were working on a project. Ako yung sponsor. At doon tayo nagkakilala. It wasn't supposed to happen. Pero nangyari. We got close. Really close. Nanuyo ang lalamunan ni Amery. So naging tayo? Hindi ko alam kung paano ko dapat sabihin to sa'yo, Amery. But yes, naging tayo. We were in love. Bumigat ang pakiramdam ni Amery. Parang lalong bumagal ang paligid. Bakit di mo sinabi nung nagkita tayo? Is that why you're always looking at me? I thought it was weird na parang kilala mo ako kahit di naman kita kilala. Because when I find you again, hindi mo na ako kilala. At takot ako. Takot ako masaktan ka ulit. Takot akong guluhin ang mundo mo habang nakasandal ka na sa bagong buhay mo. I tried to come near, pero hindi mo na ako naalala. Hindi makapagsalita si Amery. Lumingon siya sa mga bata. Ikaw ang ama nila. Tumango si Jacob. Napaatras ng bahagya si Amery. Kumakapit siya sa kanyang 5 batang kasama, pero ang mga mata niya nakatuon kay Jacob. Nangangapa, nagdududa, nahihilo sa dami ng impormasyon. I'm sorry pero ang bilis, ang bigat. Alam ko mahirap paniwalaan. Pero hindi ko to gawa-gawa. Hindi ko rin gustong guluhin ka. Paano mo ako mapapaniwala, Jacob? Wala ako naaalala. Hindi ko nga maalala kung anong suot ko nung gabing yon tapos sasabihin mo naging tayo? Na na-in-love tayo sa isa't isa? Na ikaw ang ama ng mga batang to? You're right. Wala ka naaalala. But I do. I remember everything. I remember kung paano ka naging masaya. I remember kung paano ka umiyak habang iniinom mo yung lasang gamot na coffee sa ospital. I remember how you kissed me the night you disappeared. Stop. Pwedeng kahit sino gumawa ng ganyang kwento. Lalo na kung alam mong may memory loss ako. Gusto mo na ebidensya? Gusto mo makita ang lumang larawan natin? Jacob, just stop for a while. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Nilabas niya ang wallet niya mula sa likod ng pantalon. Nilapag sa mesa ang isang luma. Medyo kupas na photo strip. 3 litrato. Sa una si Amery ang nakaakbay sa kanya. Pangalawa, pareho silang tumatawa. Magkadikit ang noo. At sa bandang huli naghalikan sila. Alam ko hindi sapat yan para paniwalaan mo ko. Pero totoo lahat ang sinasabi ko. Tinitigan ni Amery ang mga larawan. Ngunit hindi niya ito kinuha. Hindi ako yan, hindi ko yan kilala. Pero ako kilala kita. Kilala ka ng puso ko, Amery. Kahit hindi mo maalala. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumayo si Amery kay Jacob. Sa bawat text nito may sagot siyang maiksi. Kapag tumatawag madalas hindi niya sinasagot. At kung magkita man sila, gaya ng pagbisita, hindi ito nagtatagal. Pero kahit gaano niya gustong umiwas, hindi niya mapigilan ang sarili tuwing nakikita ang mga bata. Lalo na ngayon, na alam niyang dugot laman niya mga ito. Miss Amery! Sigaw ni Amira, at patakbong sinalubong siya sa gate ng bahay ni Jacob. May sorpresa kami sa'yo. Nakangiti siyang lumuhod para salubungin ang mga bata sabay niyakap ang mga ito. Anong naisip niyo na naman? Tanong niya at sinundan ang batang papasok ng bahay. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng kakaibang amoy. Ay! Tada! Sigaw naman ni Apollo. Nakasuot ng apron na gawa sa plastic bag at may hawak na kutsara. Gumawa kami ng restaurant! Dagdag ni Andres na may lipstick pa sa pisngi. Anong klaseng restaurant to? Natatawang tanong ni Amery at sinusubukang wag mapatingin sa sahig na puno ng papel, spaghetti noodles at glitter. Avery's all-day buffet! Sabay sabing may proud ng ngiti ni Avery. Amira is the manager, Apollo is the head chef, ako sa PR, si Andres ang waiter at si Alia yung taste tester. Pero nagka-problema po. Nakidnap yung pancake namin ng pusa, tapos si Andres
Na-spill niya yung orange juice sa... Huwag mong ikwento. Sabay takip ni Andres sa bibig ng kapatid na si Aliyah. Napatawa si Amelie at napailing. Gusto niya na honest review. Tanong niya. Nakaupo na ngayon sa maliit na mesa na gawa sa kahon. Opo. Sabay-sabay na saad ng 5. Tinikman niya ang inihanda ng mga bata. Isang tinapay na may toothpaste, konting cheese spread, at namilog ang mga mata niya. Pero pinilit ngumiti kahit alam niya kung anong lasa. Very creative. At least mabango hininga ko. Yay, pasado po! Sigaw ni Apollo at nag-high five sila ni Andres. Nagpaikot-ikot si Amira habang may hawak na laruan na parang microphone. Mag-interview po kami, Miss Amery. Kung ikaw po magiging nanay namin, anong ulam ang lagi mong iluluto? Natigilan si Amery. Amira, hindi naman ako ang nanay niyo. Napatingin siya kay Jacob na tahimik lang sa gilid. Habang pinapanood sila. May nanunuot na lungkot sa mga mata nito pero hindi na ito nagsalita. Hindi lahat na nag-aalaga nanay agad. Minsan may mga taong nagmamahal. Kahit hindi nila alam kung saan sila lulugar. Ang lalim po nun? Bulong ni Andres habang kumakain ng cracker. Teka lang, kung hindi ka po namin nanay, ba't pareho tayo ng kilay? Tsaka mata. Dagdag ni Avery. Sabi po ng teacher ko, jeans daw. Hindi mo raw pwedeng bilhin sa mall. Nagkatinginan ang 5 bata. Halatang may tanong pa silang gustong itanong pero napangunahan na sila ng sagot ni Amery. Siguro, kasi pare-pareho lang tayo ng ginagamit na eyebrow pencil. Biro niya sabay kindat kay Apollo. Hindi natawa ang mga bata. Miss Amery, hindi mo po ba talaga kami naaalala? Lumunok siya. Naramdaman niya ang biglang pagbigat ng dibdib at ang pagkurot ng konsensya sa bawat inosenteng tanong ng mga ito. I'm really sorry. Pero wala talaga ako maalala. I wish I could. Pero, hindi ko kaya magkunwari sa harap niyo. Pero totoo pong anak mo kami, di ba? Singit ni Amira. Sabi ni Daddy G. Amira, tama na muna please. Pagkatapos na ilang minuto tumayo na si Amery at nagpaalam sa mga bata. Pagdating niya sa labas naabutan siya ni Jacob. Salamat sa pagbisita. Tumangulang si Amery. Masaya sila. Masaya rin silang kasama ka. Huwag mo muna silang sabihan. Hindi pa ako handa. Hindi kita pangungunahan. Paganda ka na sa kanila natin sasabihin. Hello? Malakas na boses ang sumalubong mula sa pinto. Napatingin si Amery sa pintuan. Kararating lang din niya para bumisita ulit. Oh, magandang hapon po. Sabay lapit ni Amery sa babaeng bisita at may edad na rin to. Hindi siya pinansin, bagkus dumiretso ito sa loob. As expected, wala pa ring taste ang interior ng pamangkin ko. Tia Rowena, wika ni Jacob mula sa hagdan. What are you doing here? Why can't I visit my dear nephew? Besides, I heard you're playing house again with a new woman and some children. I had to see it for myself. Lumabas si Apollo mula sa isang silid na may dalang stuffed toy. Daddy Jacob, si Amira. Ngunit bago pa ito makalapit, sinabayan ito ni Tia Rowena ng hakbang. Isang mahinang pitik sa braso ng bata ang hindi nakaligtas sa mata ni Amery. Hindi malakas pero sapat na para mapabitaw si Apollo sa laruang dala at mapaatras. Excuse me. Malamig ang boses niyang saad at mabilis ang hakbang papunta sa dalawa. Ano po yun? What are you implying? Kitang-kita ko yun. You hit him. I tapped him. The boy was being noisy. And frankly, he's not even part of this family. None of them. Excuse me. Dumagdag si Jacob. Bumaba na at nilapitan ng tiyahin. You don't get to talk to them that way. That's exactly what I'm worried about, Jacob. You're too attached. You're letting your emotion cloud your judgment again. Kung may gusto po kayong sabihin,
Sabihin niyo na lang ng derechahan. Lumapit si Rowena kay Amelie. Bahagyang yumuko para magpantay ang mukha nila. Be careful. You and those children will be Jacob's downfall. Alam mo ba kung gaano kabilis masira ang isang pangalan kapag may bahid ng eskandalo? Imagine a billionaire na social worker na di umano yung ina ng mga batang hindi niya naman maalala. Humakbang si Jacob palapit. Enough. Don't interrupt me, Jacob. You think love is enough to save your name? Your business, your empire. Those kids, they are the threat. Kaya ako sa inyo, ibalik nyo na sila sa ospital kung saan sila kinuha. Or better yet, let the adoption papers proceed without drama. Hindi pa huli ang lahat. Napatingin si Amelie kay Apollo, na ngayon ay nakasilip lang sa hallway. Yakap ang stuffed toy at tila takot na lumapit. Huminga ng malalim si Amelie. Umalis na po kayo. I beg your pardon? You heard me. Kung may respeto po kayo, umalis na kayo. You don't belong here. Nagkatitigan silang tatlo. Saglit ang katahimikan bago tumalikod si Rowena at tumapak pabalik sa pintuan. Tumingin ulit sa kanila ang babae. This isn't over. Mark my words. Those children will drag everything you built into the mud. And when that happens, don't say I didn't warn you. Inihanda ni Amelie ang dala niyang pasalubong na pagkain sa kusina habang naglalaro ang mga bata sa sala. Ramdam pa rin sa loob ng bahay ang bigat ng pagbisita ni Rowena kaninang umaga. Hindi man lang ito nagtagal. Iniwan nito ang isang matinding pag-aalinlangan sa kanya. Lalo na tila, hindi yun ang huli nilang pagtatagpo. Napalingon si Amelie nang marinig ang mahinang yabag sa likod niya. Si Jacob yon na lumapit at inilapag ng cellphone sa counter. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi ako mapalagay. Alam mong hindi yan simpleng babala lang, di ba? Tumango si Jacob. Malamang may susunod pa. Kilala ko si Tia Rowena. Kapag hindi nakuha ang gusto gumagawa ng paraan. Bumuntong hininga si Amelie. Muling tumalikod para tapusin ang ginagawa. Ngunit nang maisara ang overhead cabinet, napatigil siya nang marinig ang isang pamilyar na tunog ng tawag mula sa isang voice call. Mabilis siyang lumapit sa kabilang side ng dingding. Sa likod nito, naroon si Rowena. Hindi pa pala umalis at lihim na nakapasok muli sa likod ng bahay. Nakatagilid dito at may hawak na cellphone habang may kausap. Siguraduhin mong hindi makakarating sa board ang mga papeles. Saka may pahakang records ng mga bata. Lalo na yung babaeng si Amelie. Kung pwede, gumawa ka ng proof na peke lahat ng dokumento nila. Naintindihan mo? Napasinghap si Amelie. Mabilis na umatras at napatakip sa bibig. Halos hindi siya makahinga sa gulat. Hindi niya inaasahan na maririnig mismo niya ang plano. Hindi lang basta hinala, kundi malinaw na ebidensya galing mismo sa bibig ng babae. Bumalik siya kay Jacob. Hindi pa man siya nakapagsalita, nakita niya ang lalaki na nakakunot ng noo at nag-aalala sa kanya. Bakit? Ano nangyari? Narinig ko siya. May kausap siya. Pinaplano niyang sirain lahat ng adoption records. Gusto niyang palabasin na peke lahat. Nanlaki ang mga mata ni Jacob. Sigurado ka ba? Tiningnan ko siya mismo. Nakapasok siya sa likod. Sinabi niya ipapahak ang record. Gusto niyang mawala lahat ng ebidensyang legal ng pagiging magulang mo sa mga bata. Agad na kinuha ni Jacob ang cellphone at kinuha ang security app. Makikita siya sa backcam. Lahat ng gilid may audio. Kapag lumagpas siya sa perimeter, automatic marirecord ang motion sensor. Tumingin sila sa footage. Hindi nagkamali si Amelie. Dahil nandoon nga si Rowena at malinaw na naririnig ang buong usapan. Hindi lang ito babala. Paniniran na ng legal na pagkatao at pag-atake to sa mga anak natin. Lumapit si Amelie at mariing hinawakan ang braso ni Jacob. Ako nang kakausap sa DSWD representative. I will be with you. Kailangan nilang malaman ng totoo. Baka may makuha rin tayong record sa ospital. Baka may witness pa. At isa pa, ayoko mang hinala talaga. Pero baka may kinalaman si Rowena sa aksidente ko noon, Jacob. Yun din ang iniisip ko. Pero kailangan natin makahanap na ebidensya.
Mula sa itaas ng hagdan, pinagmamasdan ni Rowena si Amelie na nakayuko habang pinupunasan ang natapong juice sa sahig. Sa baba, naglalaro ang mga bata na walang kamalay-malay sa panganib na nasa paligid nila. Amelie, malamig na tawag niya. Rowena, akala ko umalis ka na. Bakit? Naiilang ka ba sa presensya ko? Matalimang tono nitong tanong. O baka naman natatakot ka? Walang rason para matakot ako sa kagaya niyo. Bahagyang tumawa si Rowena. Ang tapang mo na ngayon, ha? Nung una halos hindi mo ako matingnan. Ngayon lumalaban ka na, pero hindi mo pa rin alam kung anong kaya kong gawin. Well, hindi mo naman siguro naalala kung paano kita gustong patayin noon. Masyadong malas dahil nabuhay ka pa ta mga batang yan. Hindi makapaniwala si Amelie sa narinig mula kay Rowena. Ito na rin mismo ang naglabas ng katotohanan na matagal niyang gustong malaman. Ikaw ang may kinalaman kung ba't ako na-aksidente? Kundi dahil sa'yo at sa mga anak mo. Makukuha na sana ng anak ko ang kumpanya. Akala ko mawawala na kayo sa buhay ni Jacob. Pero sumulpot pa talaga ulit kayo. Isang hakbang lang ang pagitan nila ngayon. Sumingit ang isang bata na si Amira. Gusto niya po ng juice? Inosenteng tanong ng bata, ngunit hindi siya sinagot. Tinignan lang ni Rowena si Amira at sa isang iglap, mabilis niyang itinulak si Amelie. Napasigaw si Amira. Nahulog si Amelie mula sa ikalawang palapag. Tumama ang katawan niya sa mesa. Sa ibaba bago bumagsak sa sahig. Nagsitakbuhan ng mga bata. Miss Amelie! Miss Amelie! Paulit-ulit na tawag ni Apollo habang niyuyugyug ang balikat nito. Ano nangyari? Galit na tanong ni Jacob mula sa pinto. Umalis siya saglit para kunin ang pinamiling grocery ng katulong nila. Hindi niya inaasahan na babalik ulit ang tiyahin niya. Tinulak niya po si Miss Amelie. Kita po namin tinulak niya talaga. Hawak pa niya balikat ni Miss Amelie. Napatitig si Jacob kay Rowena na ngayon hindi makatingin ng diretsyo. Naninigas na ito sa kaba. Walang may intensyong saktan siya. Nadulas lang siya. Tumigil ka na. Tiya, ba't ka pa bumalik dito? May plano talaga kayo ipahamak ang pamilya, no? Di na ako magtataka kung kayo ang dahilan kung ba't nakoma at nagka-amnesia si Amelie. Sa ibaba, unti-unting minulat ni Amelie ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin niya. May mga boses, may iyakan. Pero hindi yon ang pinakamalakas, kundi ang muling pagbabalik ng mga alaala niya. Pumasok sa kanyang alaala ang biglang sulyap ng ospital. Ang matinding ingay ng preno, ang iyak ng 5 sanggol sa nursery. Bumalik ang ulirat ni Amelie, kasabay ng biglang pagbuhos ng luha. Hindi dahil sa sakit, kundi sa wakas na buo na ang puzzle ng kanyang buhay. Jacob, naalala ko na lahat. Niyakap siya ni Apollo habang si Avery hinawakan ng kanyang kamay. Sigurado ka? Tanong ni Jacob na makalapit. Naalala ko na lahat. Kung paano tayo nagkakilala. Naalala ko na. Ako si Amelie, na ina ng 5 batang to. At naghiyawan ng mga bata sa tuwa. Kami po talaga ang anak niyo? Tumango si Amelie nang naluluha. Oo, at hindi na tayo maghihiwalay. Biglang pumasok ang 2 pulis na tinawag ng isang kasambahay. Kami po ay narito para kunin si Rowena Altamirano. May reklamo sa tangkang pananakit, attempted murder, at falsification of public documents. Hindi niyo ako pwedeng dalhin. Wala kayong ebidensya. Sigaw ni Rowena. Meron. May CCTV, voice recording, at 6 na saksi. At isa pa, kayo na rin mismo ang nagsabi na kayo ang dahilan kung bakit na-aksidente si Amelie nun. Kayo ang pumasok sa sarili niyong bitag, Tia Rowena. Saad ni Jacob. Pagkaalis ng sasakyan, sabay-sabay na lumapit ang mga bata kay Amelie. Miss Amelie, ay, Mami, pwede na ba namin ulit gawin yung fake restaurant? Mas gusto ko kung totoo na. Ako na magluluto sa susunod. Sagot ni Amelie at nakangiting pinupunasan ng luha. Mabilis na pumarada si Jacob sa harap ng paaralan.
Pagkabukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng 5 batang tila hindi maipinta ang muka. Papa, is Mama home na? Napatingin si Jacob sa 5. Kita ang bahagyang pagsimangot ni Aliyah habang si Apollo nakayuko lang. Not yet. Nasa outreach team pa rin siya. Kailangan mo niyang tapusin ang misyon sa South Cotabato. Tagal naman nun. Diba dapat family first? Miss ko na po yung tinola niya. Sabat ni Amira at sumiksik sa tabi ni Jacob. Yung may malambot na sayote. Ramdam ni Jacob ang pangungulilan ng mga bata. Matapos ang malaking gulo na pinagdaanan nila, ngayon lang sila muling naghiwalay ni Amiri ng ganito katagal. Well, what if we visit her instead? Surprise natin siya. Pagkarating sa temporary field base, halos magkandara pa silang bumaba. Si Avery ang unang tumakbo papasok. Mama! Sigaw nito at pumasok sa maliit na hall. Napalingon si Amiri mula sa lamesang puno ng dokumento. Sa likod niya, isang lokal na health worker na nag-uulat tungkol sa mga batang sakitin. Wait, Avery? Sumunod agad ang 4 na bata. Yumakap silang lahat sa kanya ng sabay-sabay. Dahilan para mapaupo siya sa bench na may halong gulat. Oh my God! What are you doing guys here? Surprise! Ayaw namin umuwi kung wala ka. Pumasok si Jacob. May hawak pang backpack. 2 lunchbox. I tried to stop them. Pero hindi ako nanalo sa 5. Napailing si Amiri pero ngumiti. I missed you all. Bulong niya habang hinahaplos ang ulo ni Apollo. Sobrang bilis niyong lumaki. 3 araw lang ako nawala. Ayaw na po namin ng ganun. Gusto namin sama-sama tayo palagi. Nagkatinginan si Amiri at Jacob. Ngumiti si Jacob at dahan-dahang yumuko para halikan siya sa noo. 3 days without you feels like forever. Napasinghap si Amiri ngunit ang ngiti sa labi hindi na nawala. Ganyan ka ba kasenti ngayon? Nasa recovery mode lang after realizing na kaya mo pa rin akong iwan. Hindi na I'm done running. Nagtagal muna sina Jacob at ang mga bata sa outreach. Tumutulong sila mag-ayos ng relief goods at nagbigay ng bottled water sa mga ina na may dalang anak. At naglaro kasama ang mga batang beneficiary ng feeding program. Habang si Avery naman abalang namimigay ng biscuits. Sina Aliyah at Andres nagpapanggap na doktor gamit ang toy stethoscope nila. Pinapakinggan ang heartbeat ng bawat batang makakasalubong. Samantala si Amira naman, kasama si Amiri na nasa registration table. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa bandang dulo ng bakuran, napansin ni Jacob si Apollo na tila nalilisik ang mata habang nakaharap sa isang batang lalaki. Anong problema rito? Tanong ni Jacob. Papa, sabi niya pang baby daw ang mga plushie. Sabay lingon ni Apollo sa kanya. Laki-laki mo na, may teddy bear ka pang bitbit. Singit ng batang lalaki. Hinawakan ni Jacob ang balikat ni Apollo. Anak, gusto mo bang akong kumausap sa kanya o kaya mo na? Kaya ko na po. Alam mo, hindi mo kailangang intindihin yung gusto ko. Hindi ako nahihiya na may plushie ako. Kasi ito ang kasama ko nung wala pa akong pamilya. Natahimik ang bata. Ngayon, may mama na ako at may papa pa. May mga kapatid. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi ako mahihiya. Nagulat pati si Jacob sa maturity ng anak. Pumalakpak naman si Amira mula sa malayo. Tahimik lang si Jacob habang nagmamaneho ng sasakyan. Paminsan-minsan sumusulyap siya sa salamin. Pinapanood ang mga batang tulog sa likuran. Napagod na din sila. Sabi ni Amiri habang hinahaplos ang buhok ni Apollo. Worth it though. I've never seen them that proud. I think they finally understand what it means to help. We're raising good kids. Bulong ni Amiri. At pakakasalan ko ang nanay nila next month. Napangiti si Amiri at siniksik ang sarili palapit kay Jacob. Ang pagkawala ng pamilya, mahirap para sa isang bata. Masakit, nakakalito at parang walang katiyakan ng kinabukasan. Ang pagkawala ng ina at ang pansamantalang pagkakahiwalay sa ama, nagturo sa kanila ng
mas malalim na aral na ang pamilya hindi lang nabubuo sa dugo. Maaaring hindi mo kadugo ang isang tao, pero kung ipaglalaban ka niya, aalagaan ka at tatanggapin ka sa lahat ng yugto ng buhay mo. Matatawag mo silang pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Leonila Perea, Nathan Canada, Virginia Salarza, Nati Sister, Maria Sally Cueto, Luz Feminda Malyare, Lily Sales, Shark Videos, Goldfinger, Mercy Biloy, Metal, Leila Sapinoso, Lucille de Lima, Mary Jean Justo, at Conchita Alcos Rage. Maraming salamat po sa inyong lahat.